ginagawa? Wala. Bagya na lamang alisin ang iyong sombrero o salakot na nakasuta kapakilig sa inyong ulo upang sa ganun ay huwag magusot ang inyong buhok. Tama na sa inyo na magsasabing magandang araw pong amo. At meron mga estudyanteng hambog at sokolatin na porke lang pag-aaral sa Maynila at sa Europa ay akala nila may diretso na silang kamayan na lamang kami at huwag bumalik sa kamay. Ang araw ng paghuhukom ay nalalapit na. Uulan ang apoy, bato at amo upang parusahan ang inyong kahambugan. Leon! Un estudiante de Manila. Nakita na ninyo? Yan ang estudantilyong suplado at walang galang. Mga mistisilyong mapagmalaki at hambog. Yan ang mga makasalanan. Hindi na mauumpisal. Namamatay sa loob ng bilangguran ng walang sakramento. Yan ang mga angkan ng sinumpa. Mga ipin erehe! Mamamatay kayo sa loob ng pagkakasala, mga erehe! Pinaruntahan na kayo ang Diyos dito sa lupa! Sa pamamagitan ng kulungan ng bilangguran! Ang mga babae ay dapat hiulayuan. Dapat kayo ipabisay na lahat na may kapangyarihan upang sa ganun ay huwag dumami ang binhini sa talas sa mundong ito. Sinabi ni Jesucristo na kung meron kayo sang masamang bahagi sa katawan na mag-uudyog sa inyo sa kasalanan, putulin ninyo! Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Sa seremonya mamaya, huwag kayo lalayo sa kura, huwag lalapit sa bato, huwag bababa sa hukay. Katimbang ang buhay. Sí, excelente. Muchas gracias. Padre, por favor. Kayo ang bahalang magsagawa ng karangalan niya. Ano, sir? Kung hindi, pag-utos kong huwag ibabang bato. Sige na nga naman, Tito. Sino yan? Meron nang humahanap sa inyo. Isabel, kuha mo kami mainom.
din sila iniligtas ninyo ang aking buhay. Kahit wala kayong dapat na ipagpasalamat. Maupo kayo. Naparito ako upang humingi sa inyo ng isang kalaban na kayo'y hindi nakahanda. Kalaban? Meron akong mga... Lahat po tayo may mga kalaban. Maging ang pinakamalit na hanip, maging ang lalong makapangyarihan. Sapagkat ang hindi pagkakasundo, ang batas ng buhay. Kilala ba ninyo kung sino sila? Ang isa yung taong namatay. Kagabi na ginala kung may binabalak siyang gawin sa inyo. Dahil sa pakikipag-usap niya sa isang taong hindi ko namukaan. Kung hindi namatay ang taong yon, ay nabatid natin sa kanya ang mga ilang bagay. At kung nabuhay naman, ay tiyak na makatatanan siya sa nanginginig na kamay ng bulag na katarungan ng tao. Kaya't ang Diyos ang humatol sa kanya, at Diyos din ang sa kanya ay pumatay. Ang ibig ninyong sabihin ay... naniniwala kayong ang mangyari kanina ay isang milagro. Ang maniwala sa milagro ay hindi naniniwala sa Diyos. Nang gumugo ng lahat kanina, pinigilan ko ang taong yan. Siya ay namatay, ako'y naligtas. Kung kayo'y... kayo ang pumatay sa kanya. Hindi. Hindi niyo masasabi yan. Naihantad ko ang buhay ng taong yan sa kasawi ang inihanda niya para sa iba. Ay nalagay din ang buhay ko sa panganib. Kaya't kamay ng Diyos ang pumatay sa kanya. Hindi ako. Ang ibig ninyong sabihin ay hindi kayo naniniwala sa pagkakataon. Ang pagkakataon at ang milagro ay iisa. Ano ang pagkakataon? Isang pangyayaring hindi inaakala. At anong milagro? Isang pagsalungat sa lakad ng kalikasan. Ang dalawang bagay na kapwa naniniwala na hindi batid ng Diyos. Kung anong mangyayari sa kinabukasan. Sino kayo? Kayo ba'y nakapag-aral? Kailangang maniwala ako ng lubos sa Diyos sapagkat nawalan na ako ng pagtitiwala sa mga tao. Huwag niyong limutin ang mga sinabi ko sa inyo. Kayo ay may mga kalaban. Pangalagaan ninyo inyong sarili. Handa na akong pananghalian, kayo lang ay iniintay. Kailan ko kayo maaaring makita muli? Kailan man at kailangan ninyo ako? ¡Ala, sopa! Enhorabuena, señor Ibarra. Ang inyong kusinero siyang pinakamagaling magluto sa buong Pilipinas. Gracias, Sir Alcalde. Dos Santiago. Telegrama po. Con vuestro permiso, señores. Señores, darating ang gobernador general ngayong alas 4 ng hapon at tutuloy sa aking bahay. Pues a las 4 pa naman, maaari pa tayong kumain. Esto tenés que dejarles ahora mismo. Purihin natin ang arkitektong gumuhit ng plan. Buenas tardes, buenas tardes. Ang telegrama, señor. Dito na kayo sa tabi ko. Gracias. Patuloy. Inalalang-alang, señor Ibarra. Ang arkitektong gumuhit ng plano nating eskwela. Senyor Alcalde, pinagtatuunan ko lamang ang mga arkitekto at ang mga bobo na nangangailangan sa kanila. Pero considero que se debe rendir. Hindi, usted, Senyor Alcalde. Matandaan ba ninyo ang ospital na pinagawa ko? Pues nagawa ng mabuti at walang ibinayos mga obreros kundi 8 cuartos diarios. 8 cuartos, imposible. Es posible, Senyor Alcalde. At yan ay dapat palitan ng lahat. Hindi katulad ng mga Indiong uhugay na punta sa Europa, natuto ng konti, pagbalik dito, kala mo kung sino marunong. Pero oiga, usted debe rendir. Usahan sila ng Diyos. Makikita ninyo, mamatay sa bilangguan para bagang... Diyos pa, hombre, Diyos pa, Señor Ibarra. Gusto mo? Señor Ibarra, por favor, lumayo kayo. Ngayon, mamatay, huwag lumapit. Pangalan Diyos, Señor Ibarra. Lumayo kayo! Piniwasan ko siya. Ngunit pinlapit sa akin siya ng Diyos, kaya Diyos ang humatol. Meron ba sa inyo kahit isa na hindi umiibig sa kanyang ama? Na namuhin sa kanyang alaala? Naririnig mo ba ang katahimikan yan? Nadidinig mo? Parinig sa Diyos ng kapayapaan. Paano nalalabas sa libig mo ang kabanalan samantalang puso mo'y punong-puno ng kalaswaan? Señor Ibarra, iniutos ko sa iyong bitiwan mo siya. Lumayo kayo sa amin. Lumayo kayo! Ang ama ko isang taong may tangal.
Bukas ang kanyang bahay sa kaninumang dayo, sa kaninumang lumalapit sa kanya ng dahil sa kahirapan. Ang taong ito'y pinagbuksan ng kanyang pitso, pinaupo sa kanyang bilang, at tinawag ng kaibigan. Anong lisinante? Pinagusig ng aking ama. Sinasangkapan niya ang banal niyang tungkulin. Sinaraan niya ang ama kong patay na. At pinagusig hanggang sa pagpapahinga sa kanyang libingan. At hindi pa siya nasiyahan sa lahat ng ito. Ngunit pinag-uusig ang kanyang anak. Inilagan ko siya. Inuwasan kong kami magkatagpo. Kaninang umagay na diligin niyong sinalawla niya ang pulpito. Itinuro niya ako at ako'y nagsawalang kibo. Hindi na pa rito. Upang ako insultuhin. Ako'y nagpulpo. Ngunit tinulit na naman niyang lahitin ang aking ama! Mia! Excelencia. El capitán general ruega de sus reverencias tenga la bondad de esperar un momento. Con vuestro permiso, joven, su excelencia le espera. Pase usted, joven. Pero ano nga gagawin? Iniutos ni Padre Damaso na sirain ko ang aking pakikipagkasundo kay Crisostomo. At ni hindi ko siya dapat papasukin sa aking pamamahay. Saan papasukin? Bakit daw? Sapagkat si Crisostomo daw ay isang eskomulgado. Ano pwede ma? Excomulgado. Oo, at sino man doon lumapit at makipag-usap sa kanya ay eskomulgado rin. Ay, San Antonio. Bakit? Naghihintay na ang gobernador. Huwag ka nang umiyak na. Ang sabi ni Padre Damaso, dumating daw ang isang kamag-anak niyang galing sa Espanya at siya ang dapat mong mapangasawa. Makayos na kayo. Buto si Tiago. Nauulol ka na ba? Akala mo parang nagpapalit lamang ng baror ang nagpapalit ng katipan? Maganda na kayo at naghihintay ang gobernador. Sabihin niya lamang minsan, ako yung may sakit. Ngayon pa. Nakapangako na ang iyong ama. Talagay mo ba sa kahihiyan ng iyong ama? Si Leo nandiyan pa ba? Vuestras reverencias pueden pasar si gustan. ¿Quién es de vuestros reverendísimas? El Padre Damaso. Si Padre Damaso po ay may karamdaman. Kung kaya kami na parito, sa ngalan na magalang na lingkod na inyong kamahal. Su Excelencia. Anak ba ninyong binibining ito? At ng inyong kamahalan, mi General. Ninasa ko ang kayo'y makita upang pasalamatan ang mabuting ginawa ninyo sa araw na ito. Senyor. Ipahintulot ninyo samantalin ko isang maganda pagkataon na ipamalas na kung ang kapangyarihan ay marunong magparusa, marunong din naman magdulot ng katimpala at hindi palaging bulag. El señor Don Juan Crisóstomo Ibarra aguarda sus órdenes, Vuestra Excelencia. Con su permiso, señorita. Señor alcalde. Excellency. Mamaya ay samahan naman niyo kung amasyar
pagkatapos ng pagkikipag-usap namin ni Senyor Ibarra nang walang ibang kaharap. Ekscelensya, nais kong pabatid sa inyo na si Senyor Ibarra ay excomulgado. Ipakisabi lang kay Padre Damaso na makabiyahe para sa Espanya sa kanyang edad dahil sa isang sakit